Okay po, let's pray. Tataas natin ang ating mga kamay. Lord, maraming salamat po for this wonderful day. Thank you for the life, Lord, that you have given to us every day, a chance to live. That there's always hope pa rin, Lord, no matter what happens. Lord, to every individuals. And today, Lord, we just want to say sorry. Kami po ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga aming nasabi, narinig. Kung naka-offend kami sa ibang tao, nakasakit kami, nagkasala kami. Lord, we just want to say sorry. Linisin kami lahat ng iyong banal na dugo. And today, Lord, as we receive your word, we're excited. Lord, encourage us, empower us, and transform us. Ikaw lang naman, Lord, ang nagbabago ng aming buhay. And I share your word, Lord, anoint your servant. Holy Spirit, let your will be done today. We love you, we praise you. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Praise God, at makakaupo na po tayong lahat. Binabati ko din po yung mga nasa online na mga nanonood sa atin. Purihin ang Panginoon. Today po, ang title po ng ating pag-uusapan is Trusting God in the Storms of Life. Pwede po ba basahin natin ito sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Trusting God in the storms of life. Yan. Sino dito yung dumarating sa buhay niya na binabagyo siya ngayon? Taas ang kamay. Okay, so I think parang lahat ay nakakaranas ngayon, lalo-lalo na, ay magdi-December na naman. May nakausap nga ako, alam mo, Pastor, sumasakit yung ulo ko. Bakit? Kasi magdi-December na naman. Okay, so marami daw siyang syesheran, 13-month pay. Ay, nako po. So lalo daw sumasakit ang kanyang ulo. So sa Tagalog, pagtitiwala sa Diyos sa mga bagyo ng ating buhay. Ang ating text po ay manggagaling sa Mark chapter 4, 35 to 41. It is written that that day when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side," leaving the crowd behind. They took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Sa Tagalog pa, mahal na guro or Lord, dumarating na yung bagyo, wala ka po bang pakialam sa amin? Malulunod na me. Tama ba? Malulunod na po tayo. He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet! Be still." Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Ba't kayo natatakot? Do you still have no faith?" Last, they were terrified and asked each other, "Who is this? Sino tong kasama natin?" Even the wind and the waves obey him. Now, to give you the background of our text today, the author of this, Mark, is si John Mark. He was a young man. Hindi po siya kasama sa 12 disciples ng ating Panginoon, pero itong si John Mark ay nakasama niya si Paul during the first missionary journey. It is written between AD 55 and 65. And the book of Mark was probably the first gospel written. So going back, sabi ng Bible, again, Jesus began to teach by the lake. During this time, ang ating Panginoon daw po ay nagtuturo saan? Sa lake. The crowd that gathered around him was so large. So isa sa ginagawa ng ating Panginoon during His life here on earth, of course, healing the sick, deliverance, feeding people, at ito po, siya po ay nagtuturo. At He is the master teacher. Kapag narinig niyo siya magturo, ay ma-amaze ka talaga. At nung panahon na ito, sabi ng Bible, there was a large crowd. Pag sinabing large crowd, thousands of people na. Okay?
So, ang ginawa ng Panginoon, He got into a boat dahil nga sobrang daghang tao. Ginawa niya, para makita siya ng madami, siya po ay pumunta saan? Sa bangka. At siya daw po ay umupo. It's like this. So while all the people were along the shore at the water's edge, habang nagtuturo siya, nandun daw yung mga tao. Of course, naririnig sila ng crowd, no, ang ating Panginoon. Now for the whole day, the Lord taught them many things by parables. Nung panahon na ito, nung araw na ito, tinuruan sila ng ating Panginoon ng iba't ibang parables. The parables is a short story using familiar scenes to explain the truth. Yan ang ginagawa ng ating Panginoon. Mahilig siya sa mga parable o mga palaisipan para lahat ng mga taong nakikinig sa Kanya ay nag-iisip ng mabuti. Now, the Sea of Galilee, kung saan nasa noong ating Panginoon, is 680 feet below sea level and is surrounded by hills. Alam niyo po, isa sa prayer ko ay makapunta dito, no, sa Israel, sa Sea of Galilee, kung saan nagtuturo ang ating Panginoon. Ito yan. No? At kung titingnan mo yan sa map level na nakaganyan, ito po yung makikita mo. This is the Sea of Galilee, tapos Capernaum, Tiberias, Jordan River. Laki niyan. At I think meron pa akong isa dyan, ano po, na map. Meron pa ba? Wala na. So, yan na lang. Kung titingnan mo siya sa map, ganyan yan. Tapos, ito na siya yung in actual. Ito na yon, yan. No? Nandito yung Mediterranean Sea. Kung lalagpas ka pa, nasa gitna yan. Isang malaking lake. Tinatawag nilang Sea of Galilee. It was the large fresh water. Yan, very good. Yan yon. So yung Sea of Galilee, ito dagat na ito, Mediterranean Sea, Lebanon, Israel, yan na. Syria, Jordan. So ito daw Sea of Galilee na yan. It was a large fresh water in Israel. No? Diyan sila kumukuha ng malinis na tubig. Now, diyan nagturo ang ating Panginoon, tingnan nyo na lang, imagine nyo na lang, for the whole day. Now, when evening came, of course, kasama ng ating Panginoon ng kanyang mga disciples, nagyaya ang ating Panginoon. Balikan natin yung unang verse, unang text. Sabi niya, punta tayo doon sa kabilang side. You know? The evening came, he said to his disciples, after niya magturo, punta nga tayo sa kabilang side. So, punta sila. After the ministry, isip siguro ng mga disciples, lagaan na. Okay, enjoy na. Tapos na yung ministry for the whole day. Pagod na, rest, enjoy na to, kain na. Kaya lang, habang sila daw po ay bumabiyahe, verse 37, go. There was a furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. NIV version kasi ito. Sa Tagalog version, magandang balita, sabi doon, habang naglalayag, habang sila ay bumabiyahe sa boat, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang kanilang bangkang sinasakyan, hinampas ng malalaking alon, at ito'y halos mapuno ng tubig. So, imbis na laagan, enjoyment, ang ating Panginoon at ang kanyang mga disciples, naka-encounter sila ng bagyo. Now, apat na matitinding pagsubok ang kanilang haharapin. Unang-una, sabi ng Bible, is what? Malakas na bagyo. Kayo po ba ay naka-encounter na ng malakas na bagyo? I think meron tayo, no? Yolanda. Marami pa. No, si Nice, during Yolanda, nandun siya mismo sa Tacloban. Lakas at marami daw pong namatay. Pangalawang kinaharap ng mga disciples this time is what? Malalaking alon. Kayo po ba ay naka-encounter na ng mga malalaking alon? Taas ang kamay. Di ba? Yung mga, if you are, anong tawag dito? Yun nga, naglalaag kayo, lalo-lalo na yung mga nasa barko, ano po?
Ito, I think, ang nai-encounter nila ay talagang malalaking alon. Dito sa Samal, medyo ganun-ganun pa lang yung alon eh. O sa iba't ibang uri ng pero kapag ikaw ay kapitang ka o nagtatrabaho ka sa barko, diyan ka talaga makaka-encounter na malalaking alon. Ito yung na-encounter nila ay malaki talagang alon. Letter C, anong nangyari sa kanila? Mapupuno ng tubig ang kanilang bangka. Dahil nga, malakas ang bagyo, malakas ang alon, what will happen? Ang liit lang ng kanilang boat. Mapupuno ng tubig. And last letter D, pag hindi huminto ang bagyo, pwede silang mamatay. Kaya nga nagpanik na sila eh. Kaya nga hinanap nila ang ating Panginoon. Now, brothers and sisters, ang ating bansa ay kumakaharap din po sa matitinding bagyo. I think I have a picture here, recent lang, is si Bagyong Tino. At malaking tinamaan po ngayon is the Visayas. Meron tayong mga kapatiran sa Visayas, mga ka-churchmates din natin. Nag-send sila ng mga pictures. I think, yan. Sige, go ahead. Ayan pa. Sad to say, may mga namatay po. Sa Visayas talaga, ang pinakamalaking tinamaan ng Bagyong Tino. What else? Ito, bago pa lang na nangyayari ngayon. Starting today, is si Bagyong Yuan o Uwan. Di pa natin alam kung anong mangyayari. Pero ngayon, nakakaranas. Buti na lang, praise God, sa Davao, wala. But let's pray for our brothers and sisters and sa Luzon, sa iba pang tatamaan ng Bagyong Yuan. So, Yuan daw po is super typhoon. Ayan. Now, as we can see, what's your point, Pastor? Here's my point. Tandaan po natin ito is no one is exempted from storms entering into our lives. Tandaan po natin na ang storms daw sa buhay, wala daw exempted dito. Okay? Tingnan mo po yung katabi mo. Hindi yan exempted. Whether you are believers or non-believers, makakaranas po tayo ng bagyo. Okay? Whether you are a Christians or non-Christians, makakaranas ka at hindi ka exempted sa bagyo. So the storms of life will inevitably hit all our lives. Tatamaan ka daw pala talaga nito. Kahit nakatago ka, kahit anong safety mo, makakaranas ka nito. Kahit ikaw ay bata or young professional, estudyante ka na, o even you have na uyab or meron ka ng asawa or advanced na yung age mo, tatamaan po tayo ng storms. And sometimes storms can cause mass damage and wreak havoc in the lives of many. As we can see sa picture kanina, mabigat, masakit, may namatay, may mga nasira, may mga naguba. So sometimes daw yung storms na tatama sa atin malakas. Now in the Bible, they experience environmental storms. Tayo din po, meron tayong storms na kakaharapin tayo sa buhay. Let me give you an example. Unang-una na lang is corruption. Rampant ang news at sa social media ang mga nangyayaring corruption sa ating bansa. As we can see, they are the leaders of our country. And yet, look at what they do. Hindi ba't storms yan? Tama? Leaders are models. Tama? Tapos makikita natin sila pa yung number 1 na nagbibigay ng ganitong kasalanan sa ating bansa. Storms yan. Another storms, sickness. Meron kang sakit or pwede sa family mo, hirap ka dahil hindi ka makapagtrabaho ng maayos. It's a storms of life. Pwedeng di ikaw, pwedeng nanay mo, kapatid mo, or maybe your
Sons and daughters. Storms yan. What else? Financial hardship. Poverty, mahirap lang tayo. Kulang ang pang-tuition fee. What else? Lubog na tayo sa utang. Wala kang source of income. Lugi yung business mo. Hindi mo alam yung gagawin sa finances mo. Storms yan. Bagyo yan. What else? Broken relationship. Hiwala yung magulang mo. Iniwan ka na ng mahal mo sa buhay. Yung akala mong forever, naging whatever. Iniwang ka. Diba? Yung pinagkakatiwalaan mong kaibigan mo, best friend mo, siya pala yung pinaka nagbabackstab sa'yo. Bagyo yan. What else? Stagnant faith. Parang wala nang nangyayari sa journey mo kay Lord. Wala ka ng growth. Hindi ka na maka-level up. Wala na yung apoy mo. Paulit-ulit ka na lang. Nakakasawa na. Matatapos na naman yung taon. Ano nangyari siya? Hindi ka pa nagla-life retreat. Okay, paulit-ulit ka na lang. Hindi. Alam mo yon, gusto ko mag-grow pero hanggang January lang. February, wala na. March, April. Ito na naman, November. Sasabihin mo na naman kay Lord, Lord, promise next year. Hallelujah. Palalakasin ko na talaga yung faith ko. Dumating na naman yung maraming buwan, wala na naman. Stagnant faith. At marami pang different kinds or types of storms. Now question, Pastor, ikaw ba ay nakakaranas din ng storm sa buhay? Ay, opo. Ang pinakamatinding storms ko, isang storms, although lahat naman malalakas, ano po. Isa sa storms na nangyari sa aking masakit is when I was 18 years old, namatay yung daddy ko. Bagyo yun. Bakit? Kasi 5 kami magkakapatid, lahat kami nag-aaral, ako pa yung panganay. Tapos at the young age, yung aking kapatid ay nabuntis din because of my friends. Mahilig kasi ako sa mga kaibigan. Of course, pinapapunta ko sa bahay. Mga lalaki. Di ko alam. Nililigawan na pala yung mga kapatid ko. Of course, wala pa kami kay Lord. Nabuntis ngayon. So 18 years old, may aalagaan kang 4 at meron pang tumubong isa. Paano yon? Hindi pa kami natuto in finance, paano mag-manage ng finances. Hindi pa rin ako matured spiritually. Pero kay Lord na ako niyan. Yan yung parang bago pa lang ako kay Lord, kaka-life retreat ko lang. Kaya lang, gulat ako na matay ang daddy. Sabi ko, patay. Paano na, kunyari may mga nambubuli sa amin? Ano pa? Yung mga nagte-take advantage sa amin, paano na ito? Paano kami makakakain? Ayun na, naranasan ko na lahat. Maging driver, ano pa, alam mo yun, mag-sip-sip-sip-sip sa mga tao. Pwede po ba tulungan mo kami magmakaahawa, manghingi agaw, magkarpintero, lahat na magbuhat, naranasan ko. Kaya nga, medyo maitim na po ako ngayon, no? Medyo na lang. Pero noon, grabe. Para ako si Michael Jordan. Ba't kayo tumatawa dyan? Bilad na bilad ako. Storms! Araw-araw umiiyak ako noon. Kasi wala kang alam. Hindi mo alam yung gagawin mo. Paano yung kakainin kinabukasan? 5 kami, 6 kami. Bagyo. And I think, kayo din may mga ganyan tayong storms. Maybe some of you mas matindi pa. Iba sa atin ay mas masakit pa. I don't know. Pero lahat po yan ay storms natin sa buhay. Now here's the question.
What should we do if storms comes into our lives? Pastor, anong gagawin natin kapag may mga dumarating na storms sa buhay natin? Pwede po ba isa muna malakas sa palakpak para kay Lord doon? Alam mo, ang ganda ng storms, actually. Promise, mamaya sabihin ko sa inyo. Now, anong gagawin natin? So nalaman na natin na lahat pala tayo is hindi tayo exempted sa mga bagyo ng buhay. Anong gagawin natin? Paano natin ma-overcome? O kapag natin kakaharapin? O anong gagawin natin kapag dumarating ito sa buhay natin? Number 1. Basahin po natin. 1, 2, 3, go! Yan. Unang-unang gagawin natin, dahil hindi tayo exempted, makakaranas pala tayo ng bagyo sa buhay. Pag dumadating yung storms, number 1, go to Jesus and tell Him your concern. Look at what His disciples did. Verse 38, Mark 4:38. When Jesus was in the stern, sleeping on a cushion, the disciples woke Him and said, Teacher, don't you care if we drown? Now, tingnan natin mabuti yung verse. Jesus was in the stern sleeping on a cushion. Ang stern ay isang part ng bangka. Ano po? Kaya lang pagkatingin ng mga disciples, natutulog ang ating Panginoon. Question, bakit siya natutulog? Kaya pala tulog ang ating Panginoon during that time. Kasi po, sobrang sipag ni Lord. Kasi for the whole day, nagtiteach siya eh. For the whole day, nagtatrabaho siya eh. Ang ginawa niya, sa sobrang pagod niya, sa sobrang sipag niya, tulog. Tayo, tulog ng tulog. Monday, pati linggo, hallelujah, magcha-church na. Tulog pa rin. Ilang oras lang sa church. Almost 2 hours nga lang eh. Tinatamad pa. Alam niyo po, kung may masipag tayong model, si Lord, sipag niya. Ang sipag ni Lord. Now, unang-unang gagawin natin kapag may storms tayo sa buhay, number 1, sige tingnan natin ulit, you go to Jesus and tell Him your concern. Pag may bagyo, punta ka na kagad kay Lord. Anong ibig mo sabihin? Pastor, nasan ba si Jesus? Dumiretso ka na, kausapin mo na si Lord. Si Lord ay, walang display si Lord, no? Hindi natin makikita siya sa cross, hindi natin siya alam kung saan. You go directly by praying. Okay? Lord, may storms ako, sakit na mga nangyayari sa buhay ko, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Sabihin mo. Idiretso mo na kay Lord. Huwag ka munang dumiretso sa iba. Huwag ka munang pupunta sa kaibigan mo o huwag ka munang pupunta kung kanino ka makikipag-usap, hihingi ng advice, okay naman yan. Pero maganda, first thing to do is you go to Jesus. Ang problema sa atin, kapag may storms ka sa buhay, pumupunta ka kung kani-kanino. Avoid it. Bakit? May storms din yun. Kung may storms kang nararanasan, yung kakausapin mo, may bagyo din na nararanasan yun. Kanya-kanya tayong bagyo eh. So, gagawin mo, punta ka kay Lord. Tapos, Lord, ganito po nangyayari sa family ko. Lord, ganito po nangyayari sa ministry. Ganito, Lord, yung nangyayari sa... Sabihin mo lahat. Kausapin mo. It's like a normal. Hindi na kailangan na kung ano-ano pang gawin mo mga ritual. Wala na. Sabihin mo na kagad sa Kanya, anong kailangan mo. Ito yung ginawa ng mga disciples. Punta kay Jesus, pagkatingin nila, don't you care if we drown? Ikaw din, pwede mo sabihin kay Lord, Lord,
Nasaan ka? Ano po bang gagawin ko? Lord, bakit ko ito nararanasan? Bakit may mga ganitong dumadating sa anak ko? Bakit nangyayari ito sa schools ko, Lord? Bakit ganito nga ngayon yung buhay ko? Sabihin mo sa Kanya yan. Amen? Number 2, pag may storms tayo sa buhay, you trust Jesus' actions in the midst of your life storms. You trust Jesus' actions in the midst of your life storms. Mark 4:39. He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet! Be still!" Then the wind died down, and it was completely calm. Now, if you will see the scenario of Jesus' disciples here, hindi nila alam kung anong mangyayari. Basta ang alam lang nila, may bagyo, at kapag hindi umalis yung bagyo, mamamatay sila. Ganon din po sa buhay natin. We don't know what will happen. If we go to Jesus, hindi natin alam anong gagawin niya. Basta all we need to do is to trust Him. Amen. Wala tayong ibang gagawin. Lord, ano bang gagawin mo? Paano? Huwag mo nang pakialaman yon. Basta all you need to do is to trust Jesus. Sabi ng Panginoon niyo, be quiet and be still. At maya-maya, then the wind then died down and it was completely calm. Now, tanong, sa panahon ba na ikaw ay may pagsubok o bagyo, nagtitiwala ka pa rin ba sa Ginoo? So in times of your storms, do you fully trust Jesus or trust God? Or mas nagtitiwala ka sa sarili mo, mas nagtitiwala ka sa diskarte mo, at mas nagtitiwala ka pa sa ibang tao? Number 3, when storms comes, don't let fear stop you and trust in Jesus completely. Kapag may bagyo daw, sabi, huwag kang hinto, huwag kang matakot, magtiwala pa rin kay Jesus completely. Mark 4:40, magkakasunod lang ito. He said to His disciples, "Why are you so afraid?" Now, may mga ganito tayo sa buhay, ano po? Para tayo mga disciples ni Lord. Imagine, itong mga disciples ay nakikita na si Jesus. Tama? Nakasama nila mismo, face to face. Nakakakita ng miracles, nakakakita ng bumubuhay ng patay, kung paano mag-provide si Lord, at kitang-kita talaga nila. And yet, meron pa rin pala silang takot. So, ganun din sa buhay natin. Don't let fear stop you. Now, there are many ways fear can harm us. Alam niyo po ba may negative effect ang fear? Letter A, fear weakens our physical health. Kapag ikaw ay takot, unang-unang negative effect na mangyari sa buhay mo, maaapektuhan yung physical health mo. So when we live in a state of fear, our bodies cannot function normally. Hindi ka daw masyado makatulog, and our immune systems becomes compromised. Dito nga ngayon madedevelop yung iba't ibang sakit na mararanasan mo. Anong source? Takot. Letter B, it steals our joy. Kapag may fear ka, nanakawin niya o kakawatan niya yung joy o yung saya na binigay sa'yo ni Lord. Fear places us in bondage and we cannot enjoy the sunshine, we cannot enjoy the life, we cannot enjoy being with friends. At kapag may fear ka, nagiging KJ ka. Alam mo, mga taong KJ, takot na. Alright?
So it steals our joy. Letter C, it destroys our ability to do the things we need to do. Ibig sabihin, sisirain niya daw yung mga gagawin mo na kailangan mong gawin. At marami tayong kailangan gawin. Kaya lang, if you have fear, wala na, matatanggal na ito. Yung dreams mo, tatanggalin ng fear yan. May binibigay sa'yo si Lord na dream. May pinapa-imagine sa'yo si Lord na vision. Kaya lang, there's fear. Kaya ko ba? Kaya ba ng pamilya namin? Aalisin niya. And letter D, we can no longer think properly. If there's fear in you, hindi ka masyadong makapag-isip ng mabuti. Ang unang-una mong maiisip kagad, takot ka. Kaya mo naman yun eh. Kasi nandyan si Lord eh. Hindi naman talaga ikaw yung medyo gaganap ka lang ng onte eh. Gaganapan mo lang naman ng onte. Pero in reality, si Lord din naman talaga kikilos niyan eh. Si Lord din naman ang magpo-provide. Si Lord din naman ang gagalaw ng lahat. But if there's fear in you, isip pa lang, talo ka na kaagad. Hindi ka pa uma-actions, hindi ka pa gumagalaw, dahil may takot ka, talo ka na kaagad. At ang daming tao po, hindi pa nagsisimula, talo na agad. Why? Because of fear. Ang dami ding taong kakilala ko, ang ganda ng dreams. Kaya lang, because of fear, nawala. Letter E, last, fear separates us from God. We often forget God's promise when we are consumed with fear. Our actions and thoughts starts to reflect someone who doesn't believe God exists or cares about us. Kapag meron daw tayong fear, aalisin nito ang Ginoo sa buhay mo. At maya-maya, kapag may fear ka, mapapansin mo, bakit si Fergus, gumagamit na lang ako ng name wala namang kay Lord yun Pero bakit ang ganda ng kanyang buhay? Bakit si Kin? Wala inom na. Wala hubog. Tapos, okay naman yung kanyang buhay. Wala naman siya kay Lord. Bibigyan ka ng ganyan ng enemy. Maya-maya, you will separate from God. Are you still there? That's why number 3, don't let fear stop you and trust in Jesus completely. Number 4, increase your faith. Pwede po ba sabay-sabay natin ito basahin? 1, 2, 3, go! Increase your faith. If there's bagyo or storms na dumadating sa buhay mo, maganda you increase your faith. Mark 4:40b, sabi ng ating Panginoon, do you still have no faith? Ang ganda ng tanong ng Panginoon sa kanila. Ha? Pinakitaan ko na nga kayo ng mga miracles? Pinakitaan ko na nga kung paano ako nagpo-provide sa'yo? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Ganyan din tayo sa buhay natin. Minsan, nakita mo na nga, binibless ka ni Lord eh. Amen, diba? At lahat naman tayo binibless ni Lord. Ngayon, may dumating lang na onting bagyo sa buhay mo, nagtatanong ka na ulit kay Lord. Kaya maganda, balikan mo kaagad. Ako, may mga ganyan ako sometimes. Lord, bakit ganun yung nangyayari? Ginagawa ko, binabalikan ko yung memory ko. Oo nga, no?
paano ba kami nagsimula? Wala naman kami. Tas ngayon, Lord, ganito na. Maganda meron kang ganyan. Nire-rewind mo yung lahat ng mga ginawa ni Lord sa buhay mo. Healthy na. Hindi yung gusto mo, lagi ka na lang binibless ni Lord. Hallelujah, praise God. Tas kapag storms na, tatampo ka na kay Lord. Di siya ganun. Maganda, pag may storms, you increase your faith, meaning to say, naku po, magle-level up ako dito. Bagong storms, bagong bagyo, bagong kalaban, bagong pagsubok, magle-level up ako dito. Amen. At sa lahat ng storms ng buhay natin, hindi mo napansin, dun ka natututo. Hallelujah. Di ba? Hindi ka naman natututo sa, alam mo yon, sa simpleng buhay lang eh. Sa walang nangyayari sa buhay mo, hindi mo napansin, the moment may bagyo, agaw, ang sakit. Pero maya-maya, doon ka matututo. Pwede po ba isang malakas na palakpak para kay Lord noon? That's why pag may bagyo, ay thank you Lord, hallelujah, magle-level up na naman ako. Mag-grow na naman ako dito. Lord, anong tinuturo mo sa akin? Kaya ako pag may storm sa buhay, teka lang. Lord, anong matututunan ko dito? You increase your faith. At yung faith kasi natin, maganda nagle-level up yan. Ang edad natin, hindi lang yan yung nagle-level up. Yung body age natin, nagle-level up din pala yan. Maganda yung faith mo din, nagle-level up. Hindi tayo forever baby. Tama, hindi ka forever bata. Maya-maya, makikita mo na maya pag tumitingin ka sa, ay bakit 5 na yung wrinkles ba o wrinkles? 5 na yung wrinkles ko. Ay, yung ilong ko. Dati parang banana, ngayon parang durian na. Di ka forever bata. Ganyan din tayo kay Lord. Maganda habang kay Lord ka, level up ka. You increase your faith. And last, number 5. God is in control of the storms of life. Sabay-sabay po tayo dito. 1, 2, 3, go. Mark 4:41, habol natin. They were terrified and asked each other, who is this? Even the winds and the waves obey him. Nasyak yung mga disciples. Sino ito? Pati yung nature sumusunod sa kanya. So brothers and sisters, tandaan natin, during our storms, tandaan natin, God is also still in control. Hindi porket may mga storms na dumadating sa buhay natin, or mga winds lang, or mga any problems or concerns sa buhay, iniisip mo na laging wala si Lord doon. Tandaan natin ito, Psalms chapter 24, 1-2, additional. Sabi po dito, the earth is the Lord's and everything in it. The world and all who live in it. Ang ganda oh. Tingnan mo kung gaano kalaki si Lord. Kung gaano kalaki yung property ni Lord. Wow. Sabi the earth is the Lord's. Yung earth kay Lord na. At ang sabi, everything in it. All who live in it. Lahat ng nakatira dyan, kay Lord yan. Sabi, for He founded it on the seas and established it on the waters. Minsan ito yung nakakalimutan natin. Na para bang mas malaki yung storms mo kay Lord.
Minsan pag may dumarating na bagyo sa buhay natin, feeling natin, ang liit-liit lang ni Lord. Halika doon. Tandaan, kahit na gaano kalaking bagyo yan, wala yan kay Lord. Ano man lahat ng mga nararanasan mo sa buhay mo ngayon, wala lang din yan kay Lord. Tandaan that God is in control of the storms of life. So when storms hit, napapaisip tayo, bakit ito nangyayari sa akin? Bakit ito nangyayari sa amin? Sometimes God uses the storms to test the genuineness of our faith. Ganda nun. Minsan pala, ginagamit ni Lord yung mga bagyo na yan para i-check kung ano yung laman ng puso mo. Nung dumating yung storms, during the time of His disciples, lumabas yung kanilang fear. Takot pa rin pala itong mga ito. Di pa rin pala ito naniniwala sa akin. Alam niyo po, yung mga storms pala na yan, tinitingnan ni Lord kung ano talaga yung nasa puso mo. Pinapalabas niya yan. Kung ako ba talaga, sa akin ka ba talaga nakahawak? Sa akin ka ba talaga nagtitiwala? Totoo ba talaga yung pananampalataya mo? At patitibayin ni Lord yan sa mga storms. Lalakas yan sa mga storms. Titibay yan sa mga storms. So the storms of life are part of God's plan, revealing your heart and growing you into His image. That's why do not let difficult storms become bigger than the promise of our Lord Jesus. Isang malakas pong palakpak para sa ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, what is the lesson na makikita natin? Number 1, no one is exempted from storms entering in our lives. Ibig sabihin, the moment na ikaw ay buhay, kasali ka sa mga storms. Hindi porket, di, bata pa ako, pastor, wala pa akong storms. Hindi, may mga storms ka na. Hindi, nakay Lord na ako, pastor. Hindi, may storms ka pa rin. Hindi, okay na, blessed na ako, pastor. Ganito na, maganda na yung buhay namin. Hindi. May storms ka pa rin. Pastor, mahina lang ako. Ayoko ng storms. Hindi. Kasali ka pa rin sa storms. Amen. Number 2. Sometimes the storms comes at unexpected times. Sometimes the storms comes at unexpected times. Hindi mo napansin, yung mga disciples, rest na eh. Okay? Pauwi na sana sila eh. Gabi na eh. Kaya lang, nung time na yon, unexpectedly, dumating pa yung bagyo. Nakakaranas na po ba kayo ng ganito sa buhay natin? Yung ang ganda-ganda na ng buhay mo, ang dami ng blessings, hallelujah, nagbabakasyon ka. Maya-maya, dun nagkaroon ng malaking problema. It's like mga disciples, lagan na! Road trip. Titingnan nila yung creation. Wow! Hindi nila alam. Unexpectedly, dumating yung storms. May mga ganyan din tayo. Minsan po, yung storms, hindi darating yan. Hindi mo alam. Amen? Number 3, when storms of life comes, put your trust in Jesus alone. Pag dumadating daw yung storms na yan, ang gagawin mo is you put only your trust in Jesus. Hindi kay pastor, hindi sa mga coordinators,
Hindi kung sino-sinong kilalang tao sa body of Christ. No. May storms din yan sila. Lahat tayo may storms. Hindi yung sinong kilalang politician, stop it. May storms din yan. Hindi yung kilala mong sinong pinakamatibay at malakas na tao. Wag. Ang gagawin mo ay magtitiwala ka lamang sa atong Ginoo. Isang malakas ulit na palakpak para kay Lord. Tapos na po ako. Psalms chapter 56:3, sabi dito, when I'm afraid, I put my trust in you. Ganda ng sinabi ng psalmist. Kapag ako ay natatakot, wala akong gagawin, kundi magtitiwala lang ako sa iyo. And last, Jeremiah 17:7-8. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its fruit by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Ganyan ka-powerful yung pagtitiwala kay Lord. Para daw siyang isang puno na kung saan nasa batis o nasa yung kanyang roots ay nasa streams of water. The moment heat comes, hindi daw siya matatakot. At ang sabi, the leaves are always green. Yung mga taong nagtitiwala daw sa Ginoo, hindi sila natutuyot. Always green. Always shining. Sabi pa, it has no worries. Di sila nag-aalala. Kahit na dumating yung mga pagsubok, tagtuyot, hirap na mangyayari sa buhay. Di sila nag-worry. At ang sabi, they will never fail to bear fruit. Ang mga taong nagtitiwala lang sa Ginoo, they will become fruitful. Kahit anong season ng kanilang buhay, lagi silang nagbubunga. That is trusting God in the storms of our life. Isang malakas ulit na palakpak para kay Lord. Tatayo tayong lahat. Hallelujah. We will all pray. Thank you, Jesus. And right now, it is between you and God alone. Huwag mo munang intindihin yung katabi mo. Huwag mo na intindihin yung mamaya. It's only between you and God today. Habang nakapikit ka, merong isang tao dito, nakakaranas ka ng storms sa buhay. In sickness, pwede din in financial hardship, pwede in broken relationship, or stagnant yung faith mo. Hirap ka na. Ang sakit na. Hindi sadya na naririto ka ngayon. Gusto ko malaman mo that in your storms, God is in control. And right now, I give you time. Even yung mga nasa online natin, kausapin mo ang Ginoo ngayon. Sabi no, number 1, you go to Jesus and tell Him your concerns.
Kapag may storms ka daw sa buhay, ang unang-unang gagawin mo ay pumunta ka na kaagad kay Lord at sabihin mo kung ano yung concern mo. And right now, sige, sabihin mo kay Lord, Lord, ang sakit na, Lord, ng nararanasan ko. Lord, yung finances namin, Lord, hindi nagle-level up. Lord, di ko alam kung paano dumiskarte. Sige, sabihin mo yan kay Jesus ngayon. Lord, dami na naming utang, di ko alam kung paano babayaran, Lord. Sige, sabihin mo yan kay Jesus. O pwede may sakit sa bahay nyo, may sakit yung kapatid mo, yung nanay mo, yung anak mo, di mo alam kung anong gagawin. Sabihin mo na kay Jesus yan ngayon. Ano mga concern mo? Sige, you say it directly to Jesus. Number 2, sabi niya, you trust Jesus' actions in the midst of your life storms. Maganda daw kapag may mga bagyo tayo sa buhay, ang gagawin mo is you only trust Jesus. Huwag kang magtitiwala sa iba, huwag kang magtitiwala sa tao. May storms din na. May mga iba't ibang bagyo din yan sa buhay. Third, don't let fear stop you. You trust Jesus completely. Huwag kang papayag na mas malakas yung takot mo. Huwag kang matakot. Sinasabi sa'yo ni Lord ngayon, anak, huwag kang matakot. Yung pangarap mo, you go. Yung vision na binibigay sa'yo ng Diyos, you go. Yung business mo, you go. Yung work mo, you go. May gustong pinapadisciple sa'yo si Lord, you go. Magugulat ka kung paano magpo-provide si Lord sa'yo, kung paano ka nililid ni Lord. Huwag kang matatakot in the name of Jesus. Number 4, you increase your faith. Sa storms pala natin sa buhay, diyan ka magle-level up. Sa storms pala natin, ang daming learnings. Kaya pag dumadating yan, it's an opportunity for you for more to grow. Maya-maya, diyan ka nagmamature, diyan ka gumagaling, diyan ka umaayos, at diyan ka dumidiscipline. Lahat ng masasakit na experience mo, diyan ka madidiscipline ng atong Ginoo. And last, number 5, God is in control of the storms of life. Alam mo ba na dyan sa storms natin, always remember that God was there. Kay Lord pa rin naman galing yung mga storms. Kapag dumarating yan sa buhay mo, huwag kang magtatampo. Huwag kang aalis. Kasi sometimes, the storms are the test. It's a test from God to check your heart, to check your motive, to check the fullness, the wholeness of your faith in Him alone. Lord, maraming salamat po for your word today. Ano man ang mga bagyong nararanasan namin sa buhay, Lord, di pala kami exempted. Kala namin, pag nagsaserve kami sa'yo, kapag faithful kami sa'yo, kapag active kami sa'yo, ay exempted na kami sa storms. Hindi pala. Thank you for reminding us, Lord, ang storms din ay dumarating in unexpected way. Hindi pala laging hay-hay, masaya, blessed ang aming buhay. Like what happened to the disciples. Laagan na sana sila, Lord, rest na, bakasyon na. But, dumating yung storms unexpectedly.
Ganon din sa amin. That's why you must always be prepared in season and out of season. Be simple always. And last, when the storm came, you trust in God alone. Ang pinapakapagtitiwalaan mo lang, isa lang, wala nang iba kung atong Ginoo. Tataas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga nararanasan namin sa buhay. Thank you for your people here. Thank you for your word. Hallelujah. And right now, as we'll be in the presence of the Lord, may I invite all our first-timers to come in front. Sige po, I think we have first-timers here. Let's go. Let's invite them. Palakpakan naman natin yung ating mga first-timers. Sige po. Let's go mga first-timers. Amen. Pwede ba isang malakas na palakpak sa mga first-timers natin? Amen. Let's pray for them. Let's lay our hands to them. Sige, tuloy lang tayo. Wow. Welcome po. Welcome. Sige, let's lay our hands to them. Palakpakan po natin ulit ang ating Praise God. Taas natin ang ating mga kamay. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you. And may the Lord be gracious to you. Lord, thank you for your word. And we pray for the hedge of protection, Lord, sa bawat isa. Panginoon, from the devil, Lord, from the wrong people, ingatan mo kami in the name of Jesus. And Lord, bless the work of our hands. Lord, yung mga tinatrabaho ng aming mga kamay, palakasin mo po. Bless it, Lord, mga pinupuntahan ng aming mga paa, pagpalain mo po in the name of Jesus. And Lord, we pray for healing right now. May mga may sakit dito, mga nasa online namin, Lord, we pray for complete healing in the name of Jesus. And also, Lord, for provision. Lord, may mga expenses na naman kami. Lord, babayarin, tuition fees sa schools, Lord, kuryente, Lord, rent namin. We believe that you're going to provide in the name of Jesus. And Lord, thank you for your church here. Dito kami natututo, Lord. Dito mo kami binibless. Dito kami nababago. Lord, we pray for sustenance, Lord, maintenance, Lord, of this church. Lahat na nagtatanim, Lord, pagpalain mo po sa pangalan ni Jesus. Ay nakakakita na kami ng mga taong faithful kung paano ka bumubuhos ng pagpapala sa kanila. Gusto din namin yun, Lord. Salamat po. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi. We're excited for more, Lord. Maging yung aming bansa. Take full control. Lord, we don't know what happened to our country, to our leaders. But Lord, we continue trust in you. Lord God, sa mga nasalanta ng bagyo, Lord, sa Luzon, sa Visayas, and even Mindanao, Lord, we pray for provision and protection to them. Thank you, Lord. We love you, God. We love you, Jesus. And we bring back all the glory, honor, and praise. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen.